Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ialay ang misa ngayon para sa inyong family, para sa inyong personal intention, para sa inyong karamdaman. May God heal your sickness and also bless you in this new year. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa Makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang inyong anak sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain itong bansa,
Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walang pag-ukulan ng paglingap. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabak siya sa kanila sapagat parang silang mga tupang walang pastor. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito, at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig na yon at bayan, upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila?" Tanong ng mga alagad, "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, "5 po at 2 isda." Inuutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng mandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakoy at mga nagsikain. 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Merry Christmas, Opo. Happy New Year po, Father.
Kahit parang walang Christmas na, di ba? May pasok na kayo, di ba? Kamusta po kayo? Masaya ba po kayo? Yes, siyempre, di ba? Pero magpakilala sa inyo muna ha. Ako po ay si Father Quân, taga Vietnam. Kaya ang wika ko ay uta-utay, di ba? Putoy ganyan. Sana maintindihan ninyo ako. Maintindihan ninyo ba ako? Malinaw ba? Totoo? Sinungaling kayo naman. Pero ang totoo po, lahat tayo nagutom sa pag-ibig, sa kasayahan, sa kapayapaan. Di ba? Lahat tayo po. Kaya, nagsisikap tayong maging masaya. Kaya mag-cellphone tayo, mag-TikTok, mag-Facebook, mag-pasal. And mag-Shopee, mag-shopping tayo. Di ba? Maging masaya. Pero ang totoo po, ang kasayahan, ang kapayapaan, ang kagalakan ay hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Galing sa loob natin. Hindi galing sa labas. Kahit maraming bibilhin ninyo, kahit maraming po lugar pupuntahan ninyo, pero hindi kontento po, hindi sa huli, hindi kontento, hindi masaya. Kasi ang kasayahan, ang kapayapaan ay galing sa malalim na kaugnayan sa Diyos. O ang kapayapaan ay ang bunga ng Espiritu. Di ba? Galing po sa Espiritu, galing sa kaugnayan sa Diyos. And siyempre po, mainip. Halimbawa, bakit mga bata ay umiyak sila, sumisigaw sila? Bakit sila po ay makulit? Kasi mainip. Parang gusto nila pansinin, di ba? Pansinin. Opo, pinapansin. O mapansin. Alamin nyo naman, di ba? O gusto nila mahalin. Mahalin. Kaya, they call the attention. Di ba? Tayo din po. Nagutom tayo sa pag-ibig. Pero, sino po ang nagmamahal sa atin? Sino po? Oni ang Diyos, ang perfecto, and nagmamahal siya ng perfecto, ng perfect. Diba? Kaya, nilikha tayo ng Diyos sa pag-ibig niya para sa Kanya. Kaya ang unang pagbasa ngayon po, inuutos niya ay magmahal tayo sa iba. Di ba? And alam niyo ba, kasi dahil ang pag-ibig ng Diyos, binigay ng Ama ang buktong na anak, ang only beloved Son para sa lahat. Diba? And ang anak, nagmamahal siya ng kahit mamatay. Ng kahit mamatay. Sinabi niya po, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng taong nagbibigay ng buhay para sa mga kaibigan niya. Diba? Kaya minamahal tayo ng Diyos. And sa gospel ngayon po, siyempre po, may habag si Jesus sa mga tao kasi parang mga tupa, walang pastor, maligaw sa buhay.
Di ba? Kaya malatili siya si Jesus po dito para magpasto sa atin. Para magpakain siya sa atin. Dito po siya para magbigay ang salita niya. Nagtuturo siya. Di ba? Sinabi niya po, parang, anong sabi ang Jesus? Opo, ang salita ng Diyos ay ang tinapay ng buhay din, di ba? Sinabi niya po, hindi ang tao na buhay sa tinapay laman namang, kundi sa bawat salita galing sa Diyos, sa bibig ng Diyos. O sinabi niya po, ako ang tinapay ng buhay galing sa langit. Di ba? So, anong conclusion po dito? Kung alam ninyo, minamahal tayo ng Diyos. May dahilan ng buhay. May kasayahan po. Di ba? And ngayon po, maraming nagutom sa pag-ibig ng Diyos, sa salita ng Diyos. Sila po naghihintay sa inyo. And siyempre po, isinusugo tayo ng Diyos o inaanyayahan tayo ng Diyos na tayo ang magpakain sa iba. Di ba? Sinabi ni Jesus, kayo ang mga magbigay sa kanila. Di ba? Sinabi ni Jesus sa mga alagad. Kasi sinabi ng mga alagad po, pauguin sila sa bayan para pwede bibili sila ng pagkain. Pero sinabi ni Jesus, hindi. Kayo ang magbigay. Kayo ang magpakain sa kanila. Maraming tao malungkot, dismaya. Kasi walang sila pananampalataya. Kasi hindi nila alam na minamahal sila ng Diyos. Kaya walang pananampalataya, walang pag-asa, walang dahilan ng buhay. Diba? Nahabak si Jesus sa mga tao, hindi sila gutom. Hindi kasi sila gutom po, pero kasi sila walang pastor, para mga tupa, walang pastor. Kaya po kayo lahat tayo, inaayayahan tayo ng Diyos maging pastor sa iba, magbigay tayo sa iba po. Share the love of God, the blessing. Malinaw ba po? Maintindihan ninyo ba? Antok na, tutulog na, nagutom na, di ba? Malinaw ba po? Okay, kung hindi, ulitin ko lahat. Okay? May oras pa. Okay, maraming salamat po. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming inahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalu-saluhan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa tauhan ng inyong isinugong Mesiyas, nahadyak sa amin ang katuparan ng inyong balag. Ngayon ngay inyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadakilaan niya di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiagwit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banai ka ang buka ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banaang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan, kanya pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya't inialay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay makbuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayo din na ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulusin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis nilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararanga mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangaan papuri ay sa inyong Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yaya sa lahat ng masama, pagkaruban ng kapayapaan, araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo.
Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-ahalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalar ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidioceses ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa inyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa inyong kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasa gamit ang mga ito, magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.